Yamado ngayon sa Game 2 itong Rain or Shine Elasto Painters pagkatapos nilang talunin ng Barangay Hinebra kagabi. Naging dikdikan yung labanan nitong Barangay Hinebra at ng Rain or Shine at medyo nakalamang pa nga itong Hinebra going into the last 2 minutes. Pero naka-score ng matitinding 4 points at 3 points itong si Jalen Johnson, yung import ng ROS plus itong si Jonard Clarito. Matindi yung scoring nito at ang nakita natin ditong pinakaiba nitong Rain or Shine at ng Barangay Hinebra. Ang ginawa kasi ng Barangay Hinebra ay sumabay din dito sa scoring at sa mabilis na pace ng laro ng Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang hindi pwedeng gawin ng Barangay Hinebra. Nakita na natin na yan ang dahilan kung ba't natalo itong San Miguel Beer sa Rain or Shine. Dahil sinubukan nilang sabayan yung scoring nitong ROS. At sa ngayon itong Barangay Hinebra ganyan na nangyari. Dahil dito lamang na 1-0 itong Rain or Shine at marami nagsasabi na nasa kanila na ang momentum sa Game 2. Kinakailangan siyempre na kung Barangay Hinebra, abay makabawi ka para masiguro na yung momentum ay mabawi mo rin. Ngayon, pagdating dito sa Rain or Shine naman, kung gusto nila na talagang maging maganda yung chance nilang makaabot sa finals, kinakailangan ang trato nila sa Game 2 ay parang Game 1. Kasi kapag nanalo Barangay Hinebra, tabla ulit yan. Magiging best of 5 at dahil malalim ang bench ng Hinebra, sila makakalamang. So kung ikaw ang Rain or Shine, kinakailangan manalo ka rin sa Game 2 para kahit papano ay meron kang tinatawag na caution just in case manalo ang Barangay Hinebra sa Game 3. Kaya kung ikaw si Coach Yeng Yao, alam mo kung gaano ka-importante yung Game 2. Sinabi niya mismo na kahit nanalo sila sa Game 1, alam niyang matindi pa rin yung magiging resulta ng Game 2. At ang importante si Kaylan Tiongson kinakailangan makabalik na sa Rain or Shine. Dahil yan yung magiging top defender nila kontra kay Brownlee. Gaya ng inaasahan ng karamihan, nanalo ang TNT kontra Meralco Bolts. At dahil dito maraming nagtatanong kung kaya bang walisin ng TNT itong Meralco. Tumikit ang Meralco dito sa TNT pero nung bandang huli sobra talaga yung galing nitong si Ball Manut Ball at walang makapagpigil dito kapag ito'y umaatake sa basket. At kaya nga ngayon, marami ang nagsabi na maganda talaga itong ginawa ng TNT na yung pagpili nila ng kanilang makakalaban. Dahil sabi nga nila kaya ito natalo sa Hinebra dahil mas gusto nila makalaban ng NLEX. At yun nga nangyari, tinalo nila NLEX, ngayon naman Meralco. So parang nagiging madali yung daan sa finals papunta nitong TNT tropa. At yan din ang sinasabi ng karamihan. Anyway, itong TNT naman ay talagang sabi nga natin ay posibleng walisin yan itong Meralco Bolts at wala tayong nakikita na magiging problema dito. Ang iintay na lamang talaga kung sino yung mananalo dito sa matchup ng Hinebra at ng Rain or Shine. Dahil nanalo Rain or Shine doon sa Game 1, may momentum sila ngayon para sa Game 2 at yan ang dahilan kung bakit kaming naniniwala na itong TNT tropa malaki tsansa na mag-champion. Kasi kung Hinebra o Rain or Shine man makapasok sa finals, medyo matindi talaga kung si Ball Manut Ball ang makaharap nila. Kaya parang wake up call na rin to sa ibang mga teams na kung gusto nyo talagang mag-champion dito sa PBA, abay kinakailangan kumuha kayo ng matinding import talaga na yung magbibigay talaga ng quality. Talagang katulad nito, legit NBA player, Ball Manut Ball nakuha nitong TNT. So hindi nakasabay ang ibang mga teams ngayon. Kaya dito natin makikita kung ano pwede nilang magawa. Kaya nga kung ikaw itong TNT, dapat very happy ka sa nagiging posisyon nila ngayon. Lalo na at maganda yung pinapakita ng kanilang import na si Ball Manut Ball pati na yung mga local players. Ang San Miguel Beermen naman nakikipag-usap na dito sa Phoenix Fuel Masters tungkol sa pag-acquire ng kanilang draft pick. Interesado daw ang San Miguel Beer na makuha ito para maging mas malalim at mas malaki yung tsansa nila na madagdagan ng tinatawag na inventory para makakuha ng mga players na pangdagdag do sa roster. Nakita kasi ng San Miguel kung paano yung build-up na ginawa ng Magnolia pati na rin nitong Barangay Hinebra. So parang yan ang gustong gawin ngayon nitong si Coach Leo Austria. Gusto niyang gayahin to sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga tinatawag ng mga top talents. Sa PBA draft kasi, dyan makakakuha ang itong San Miguel Beer. Lalo na at nakikita natin na malaki ang tsansa na yung mga sasali dito sa draft. Matitindi rin. So mukhang yan yung tinitignan ngayon ni Coach Leo Austria. Kung sakasakali na magawa nila ito ng paraan
sa tingin ko makakatulong sa San Miguel Beer ito ng malaki. Kung sa bagay, ito namang SMB talaga. Sila yung tinatawag na team na ready na gumawa ng hakbang para maging mas matindi at mas malakas yung kanilang lineup. Kaya nga yung pagkuha dito sa draft pick ng Phoenix, parang yan talaga yung inaabangan natin na gagawin nitong San Miguel. Ngayon, kung sino naman yung ibibigay nila kapalit itong first round draft pick, baka si Wami Tiongson at itong si Chris Miller o baka naman si Jeron Teng. Ilan lamang yan doon sa mga posible na gawin itong San Miguel Beer para masiguro na yung draft pick ng Phoenix sa kanila mapupunta. Kasi kung ikaw naman itong San Miguel Beer, alam mo na tumatanda na yung roster nila. So kinakailangan nilang kumuha ng mga panibagong players na pwedeng magamit. At parang ito na talaga yung balak ngayon ng San Miguel talaga. At dito talaga natin masasabi na itong SMB ay gagawin ng lahat para maipakita na sila ay ready talaga na mag-champion na muli. Ang Titan Ultra naman ngayon ay maraming nakukuha mga interested teams tungkol dito kay Joshua Monson at sa mga draft picks nila. So itong Titan Ultra, nabanggit na natin noong nakaraang video na meron silang first round draft pick plus 4 na second round draft pick at willing na rin daw sila na i-trade si Joshua Monson. So ibig nito sabihin maraming mga pwedeng magbago dito sa Reign or sa Titan Ultra. At yan ang dahilan kung bakit dito sila ngayon ay masakikita talaga natin na siyang magiging isa doon sa mga teams na to watch out for pagdating ng off-season. Kasi itong Titan Ultra, sinabi nila dito sa isang panayam sa Spin na gusto nilang maging isang model katulad nitong Raynor Shine Elasto Painters, yan ang gusto nilang subukan. Itong Raynor Shine kasi binuo yung team nila sa pamamagitan ng draft. So itong Titan Ultra, ganyan din yung kanilang pinaplano ngayon. Bubuo ng team itong Titan Ultra sa pamamagitan ng draft at dyan talaga nila may maipapakita sa lahat kung ano yung kaya nilang gawin. Kaya nga masisiguro natin na magiging maganda resulta nito para dito sa Titan. Kung sa bagay, hindi naman tayo magugulat dito dahil yung owner ng Titan ay seryoso dito sa kagustuhan niya talaga na maging mas malakas yung kanilang team. At kung kinakailangan nga na sa draft sila kukuha ng mga players ay yung nagagawin nila. Pero yung pag-trade dito kay Joshua Monson, mukhang sigurado na yan. Dahil talagang mukhang ang balak ngayon nitong Rain or Shine, nitong Titan Ultra, ay i-trade na itong si Monson para naman sila ay magkaroon ng mas matindi at mas malakas na roster. Dahil nitong si Monson parang hindi na akma dito sa playing style na pinapairal ni Coach Renzi Bahar. Kaya nga gusto nilang kumuha ngayon ng mga bagong players. At yun nga pagkuha nila dito sa Alex Stockton, pwede nang mangyari yan dahil willing na rin daw ang Converge Fiber Xers na mag-trade. Although marami pang ibang mga teams ngayon na gusto rin gumawa ng magandang offer para makuha si Joshua Monson. Pinapati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, pati na rin si Romeo Conchada, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Monde Guzman, Malyari Mascareñas, Katsakino Dukusin, si Donel Santiago, si Joseph Pineda, at pati na rin yung iba pa nating mga viewer.